Sa ika-27 ng buwang kasalukuyan, tumutok sa isa na namang special coverage ng DZBB, Double B TV at Super Radio Nationwide. SONA 2026. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. SONA 2026. Live na live sa DZBB at Super Radio Nationwide. Sa pakikipagtulungan ng GMA News, GMA Public Affairs, GMA News Online at GMA Regional TV. SONA 2026. Tumutok sa isa na namang makasaysayang special coverage ng DZBB, Double B TV at Super Radio Nationwide. Balitang tama, balitang totoo. SONA 2026. Magandang hapon, Yusek Claire Castro po ang ating makakapanayam para sa hapon na ito. Mayroon po tayong SONA Special Report para sa taong ito. Kaya't naghanda tayo ng iba't ibang tanong. Malaman natin ano na ba ang mga natupad, ang patuloy na tinutupad at hindi pa natupad sa nagdaang 2025 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So si Yusek Claire ang sasagot sa ating mga katanungan. Yusek, magandang hapon. Yes, good afternoon, Tuesday. Sa tuwing nagsusona ang Pangulo, may mga kataga siya sa kanyang mga SONA na tumatatak sa isip ng ating mga kababayan. Irerekta na natin yung nakaraang taon na kanyang SONA. Ang higit na tumatak sa isip ng ating mga kababayan ay yung katagang mahiya naman kayo. So ang tanong nila ngayon, Yusek, isang taon na ang lumipas, may mga nahiya nga ba? Nasaan na raw po yung mga tao na itinuturong promotor o nasa likod ng paglustay ng pondo ng bayan, sangkot sa maanumalyang flood control projects? Ang hinahanap nila si dating Congressman Zaldico, si dating House Speaker Martin Romualdez, si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, ilan pang mga mamabatas at senador na napangalanan at nakinabang di umano sa pondo ng flood control projects. Ano na po ba ang lagay ng kaso nila? Napanagot na po ba sila? Okay, una-una, kung nahiya na ba sila, mismo ang sabi ng Pangulo, yung iba hindi pa. Marami pa. Kasi hanggang ikaw ay naghahalukay ng katotohanan, mas marami ka nakikitang maaaring anomalya. So, hindi pa tapos. Nabanggit niya na yung nakaraang administrasyon ay umamin din ng maraming ghost projects. At kailangan din makita natin ano ba yung nangyari na nakaraan. At kailangan din itong maimbestigahan. So, ano ang lagay? Sabi nila, ang promotor, unang-una si Zaldico ay may kaso na. Nagtatago. Dahil alam niya na meron siyang dapat na harapin dito sa bansa natin na kaso. Si dating Secretary Manny Bonoan, may kaso na rin. At sa ngayon ay hindi natin alam kung itutuloy ba ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, na gawin siyang state witness. But still, nandun na yung kaso, nakasampa na. Si dating House Speaker, kung merong mga taong nagtuturo naman sa kanya na siya ay di umanong promotor, hinihikayat natin na kayo na ang magsampa ng kaso. Kasi baka naiinip sila. Sabi nila, naku 1 year na, parang di pa napapanagot ang mga malalaking isda. Wala pang 1 year, Tuesday. Marami nang nakasuhan. Marami na ang humaharap ngayon sa korte. Marami na ring pera, almost 1 billion na ang naisole ng ibang mga naakusahan dito sa flood control mess. May mga properties na na-freeze. So, hindi ito simpleng naging trabaho. Mabilis ito kung iisipin mo at kung ikukumpara mo sa ghost projects no nakaraang administrasyon, walang napanagot. 6 na taon yon. Ito, less than 1 year, marami na ang nakasuhan, marami ang iniimbestigahan. So, hindi naman agad-agad lahat ng mga taong involved ay madadala agad sa korte kasi kailangan pa rin na umandar ang hustisya, kailangan may due process. At kung yung mga taong nagsasabi na ito si ganyan ay dapat nananagot, dapat nakulong, siya ang mastermind, hindi ba yung nagbibintang kung may alam naman siya? Kasi siya nagbibintang mag-file na po siya, gumawa na po siya ng complaint kasi personal knowledge siya, then file it to the ombudsman. Okay. Sabi nga natin, ma'am, hindi madali na hanapin, papanagutin, kasuhan, ikulong
itong mga di umano nasa likod nitong flood control mesh. Pero having said that, ma'am, ano ang ginagawa ngayon ng administrasyon para masiguro na hindi na mauulit yung ganito kalaking iskandalo sa pondo ng bayan? Actually, kung i-analisa natin, no, Tuesday, no, yung mga sangkot ngayon na naiimbestigahan, pansinin mo, sila din yung namayagpag nung nakaraang administrasyon. Sila, kumbaga, kung naimbestigahan na sila before pa, kung hindi sila napayagan na tolerate sa ganung mga klase mga scheme, baka hindi na nga sila tumawid sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Pero dahil dyan, in 3 years, nakita ng Pangulo, naramdaman niya, nako, meron ano man dito, kaya nagpa-imbestiga. So, ang ginawa ng Pangulo, kailangan ingatan ng pondo. At isa ito sa naging cause kung bakit siguro hindi masyado umangat ang ekonomiya natin, maliban sa Middle East crisis. Kasi masyado naghigpit ang BBM sa pag-release ng pondo, especially sa infrastructure. At naka-apekto yan. Pero ngayon, nandun yung pangangalaga, ang DBM ngayon ay willing na, ready na mag-release ng pondo, especially sa mga infrastructure projects. At pero nandun pa rin yung pag-iingat. Yun ang bilin ng Pangulo. Basta siguraduhin lang na yung proyekto ay tama, hindi ghost project, hindi substandard. Ang mga kontraktor na mga lehitimo ay makakaasa naman sila na yung pondo ay mababayaran sila agad. Basta tama lang po yung proyekto. Importante yan eh. So isa yun, sa pag-iingat ng Pangulo. Nag-ingat sila sa pondo, hindi agad dinirelease ang pondo. And nakita naman natin, ang gusto ng Pangulo, kapag nagkaroon ng BICAM patungkol sa budget, dapat open sa lahat. Sa kabila ng nadiskubring maanumalyang mga proyektong pambaha, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. tuloy naman yung malalaking proyektong pang-infrastruktura sa sektor ng transportasyon at public works and highways. Nariyan daw po yung kaliwat kanang proyekto sa mga kalsada, tren, pantalan, paliparan, patubig, murang pabahay. Natutugunan na ba ito at nararamdaman ng maraming mga Pilipino sa ngayon? Oo, ang isa siguro na maipagmamalaki natin, no? Unang-una, syempre, yung ginagawa ng DPWH. Minsan may nakikita ka dyan, ang tagal na palang hindi nagawa, pero pag nakita po ni Sec Vince at na-i-report sa kanila sa DPWH, makikita natin ang bilis na nagawin. Pati po yung 4PH program, yung pabahay ng Pangulo, ang bilis din po ng trabaho ni Secretary Aliling. Marami na po nakikinabang ng mga kababayan natin at nakita din po natin yung mga paglilipat, pagta-transfer or pagbibigay ng mga titulo sa ating mga kababayan. So, ito mga proyektong ito, mas inuuna ng Pangulo na, maramdaman ito ng mas nangangailangan natin mga kababayan. Kasi, yung iba parang hirap na hirap, saan ba titira? Pero sa programa ng 4PH, may dissenting pabahay na ipinagkakaloob ang Pangulo sa ating mga kababayan. So, mas mabilis po ang trabaho ngayon, sa totoo lang. Mas mabilis, kasi dati parang medyo naantala yung pabahay ng Pangulo eh. Pero with Secretary Aliling, ang bilis ng pagti-turn over ng mga units sa ating mga kababayan. Pati po yung DPWH, yung paggawa ng mga kalsada, pagtugon sa mga bahaing lugar, tinututukan po yung DPWH. Sa usaping pangkalusugan, naging matunog sa 2025 SONA ni Pangulong Marcos ang zero balance billing. Sa dinabi-dami po ng mga Pilipinong may sakit, ilang porsyento na po ba sa mga ito ang nakikinabang ngayon sa programa? Kaya po bang isustain ng pamahalaan ng zero balance billing dahil milyon ang inaabot sa gastusin sa ospital ng isang pasyente pa lang? Wala na talaga silang pambayad, maliban pa sa marami sa kanila malala yung sakit na kadalasan kailangan ay matagal na gamutan, yung equipment ng ospital na kailangan. So ano po ang may sapat po bang pondo para masustain itong programa na ito? Ito rin ang report ng DOH, no? Sabi dito sa kanilang report mula July 2025 hanggang May 2026 ay nakapagsilbi na-cover na ang 2.76 million patients na nagkakahalaga ng 67 billion pesos para sa gastusin dito sa ospital. So, masusustain siya kasi merong Health Emergency Buffer Fund para dito. And at the same time, yung PhilHealth, ngayon, mabilis na po nakaka-claim at nagkaroon din ng expansion yung coverage nito. So, isa po ito talaga sa
inuuna ng Pangulo ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kasi imagine mo, Tuesday, kapag ikaw ay zero balance billing sa mga DOH hospitals, no, sa accommodation or sa basic accommodation, ang laking bagay. Kasi zero talaga. At meron na rin mga hospital, ang LGU, na kino-cover na rin po ng zero balance billing. So, alaman lang po nila kung saan makaka-avail nito at kung kakayanin po nila na doon na po magpa-check or kinakailangan magpa-confine, ay mas maganda po kasi wala po silang babayaran. Sabi pa ng Pangulo noong nakaraang taon, tuloy lamang ang 4Ps ng pamahalaan para matiyak ang sapat na panahong maitaguyod ang paghihirap ng maraming Pilipino. Kamusta na po ba yung mga benepisyaryo ng 4Ps? Bumuti na ba yung katayuan nila sa buhay? At hanggang kailan ba dapat umasa ang mga Pilipino sa 4Ps ng gobyerno? Sa panahon nito, Tuesday, meron nang napag-graduate. At sa ating pagkakatanda na imbitahan, yung ibang mga graduates dito mismo sa palasyo. So, meron na pong humigit kumulang na 3.5 million na beneficiaries na ang kasalukuyang saklaw ngayon ng 4PH. At 1.4, mahigit 1.4 milyong pamilya na ang matagumpay na nakapagtapos o nakagraduate mula sa programa dahil sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Malaking bagay kasi ito, yung iba kasi nagpapaaral, so dagdag ito doon sa mga estudyante nila na nag-aaral. So kapag nakagraduate naman sila at natapos na, so umaalis na sila sa pagiging miyembro ng 4Ps. So sa panahon ngayon, hanggat kakayanin ng gobyerno na maipagpatuloy ang 4Ps, ibibigay pa rin itong tulong kasi malaking bagay din po ito talaga doon sa mga medyo sagad, sagad na talaga yung nahihirapan sa buhay. Ito bang mga beneficiary natin o meron ba sa kanila, ma'am, yung plano na iharap ni Presidente sa SONA niya ngayong taon? Wala akong alam. Kung meron man, ayokong pangunahan si Pangulo. Pero alam ng Pangulo na may napag-graduate na siya. Yes, Tuesday, no, ayon din sa DSWD, 1.6 million 4Ps household beneficiaries na ang nakapag-exit, nakagraduate na sa programa dahil nga na-improve ang kanilang level of well-being. So, magandang magandang good news yan. Kasi nakikita kasi natin at mapapakita natin sa mga kababayan natin na yung 4Ps, although, tuloy-tuloy yung ayuda, pero merong gumaganda yung buhay. So, kaya sana lang yung mga tumatanggap ng 4Ps, wag lang din nilang sayangin. Kasi binibigay yan para sa kanila, para mapakinabangan nila yung pera. So, namumuhunan talaga ang Pangulo sa edukasyon, sa kalusugan. Kasi para kapag ikaw ay edukado, mas madali ka makakahanap ng trabaho. At ang isa ring utos ni Pangulo ay kay Secretary Banoy. Lahat ng transportasyon na dapat ginagawa, pati DPWH at DOTR, tanggalin lahat ang balakid. Kung may problema, dapat solusyonan para kung ano man yung dapat nagawin para sa LRT, para sa mga kung may problema sa right of way, dapat solusyonan ito. So, para mas mapabilis ang trabaho. May mga pagkakataon kasi yun ang problema May right of way na problema para lang makuha yung daan sa subway, sa LRT. May mga ganyang issue. Pero ang utos ng Pangulo, ayusin yan, of course, sa legal na pamamaraan. Pero dapat mabilis ang trabaho. Sabi ni Pangulong Marcos noong 2025 SONA, sana titirang taon ng kanyang administrasyon, ibubuhos ang lahat-lahat para magkaroon ng maayos na hanap buhay ang mga Pilipino. Kamusta na po ang sinasabi noon ni Presidente sa natitirang 40% na pwersang manggagawa? May trabaho na po ba sila ngayon? Sa statistics ng Philippine Statistics Authority at Labor Force Survey, ilan ang antas na mga Pilipinong may trabaho, walang trabaho, naghahanap ng iba pang pagkakakitaan? Alam naman din natin, no, isa to sa tinututukan ng Pangulo, kaya yung DOLE, madalas nagkakaroon ng job fair. Kasi minsan nagkakaroon dyan ng pagmamatch. Kung ang isang kababayan natin na nandoon ay biglang fit pala sa isang trabahong ito, minsan doon pa lang na-hire na sila So, pati yung upskilling, yung TESDA, isa ito sa nagiging daan
para yung mga kababayan natin mas magaling na maging trabahador or empleyado dahil ina-upskill natin yung kanilang kakayanan. So, may mga scholars din tayong meron din gusto, no? Gusto rin ng Pangulo na magkaroon ng maraming scholars kasi may mga kababayan tayo, mga bata, minsan kapos talaga sa pera, pero matalino. So, inutos ng Pangulo nung pinag-usapan about scholarship, sabi niya, dapat ito ipakalat sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Kasi baka may mga kababayan tayo, may mga bata dyan na deserving na maging scholar. So, pag-aralin natin. Kasi para siya, ito yung magiging daan para makaangat siya sa buhay. So, sa ngayon, as of May 2026, ang Labor Force Survey, may 52.13 million na Pilipino sa labor force as of May 2026. At merong 49.63 million ang may trabaho. Yan po ay galing sa labor force survey. At may 2.50 million ang walang trabaho. So may 4.8% unemployment rate. So yan po ay tinututukan ng Pangulo. So, wag po tayong, kung meron po kayong alam, may skills po kayo, magsikap lang tayo. At the same time, pwede tayong pumunta sa TESDA, baka pwedeng magkaroon pa tayo mas magandang pagkaalaman para mas maging competitive ang ating mga kababayan. Sabi po ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2025 SONA, ipalalaganap sa buong bansa ang 20 pesos na bigas sa pamamagitan ng daang-daang Kadiwa stores. May babala rin sa mga trader na patuloy na magtatangkang manipulahin ang presyo ng palay o bigas sa pagsasabing hahabulin sila at itatrato ang kanilang ginagawa bilang economic sabotage. Mayroon na po tayong figures as of now, kung meron man kayo, no, na ilan na yung naitatag na mga Kadiwa stores, ilan pa yung target na maipakalat sa nalalabing taon ng administrasyon, na ibaba na po ba ang presyo ng bigas? Okay, sa ngayon, ang datos ay halos 1,000 na. Yung Kadiwa centers nationwide. At ito naman ay napapakinabangan na rin ng ating mga kababayan. Bumaba ang presyo ng bigas, in a way, yes. Kasi minsan pag nakikita nila na bababa yung presyo ng bigas sa Kadiwa, yung iba daw sa market ay kung kaya nilang ibaba yung presyo para maging competitive din yung kanilang presyo, ay ginagawa. Pero syempre may mga ibang klaseng mga bigas kasi. Meron talagang medyo mahal, meron yung hindi naman ganun kamahal. Pero ito ay isa sa mga tinitignan ng Pangulo. Minsan sa isang meeting namin with Secretary Kiko, tinanong niya, kaya bang ibaba yung presyo ng bigas? Para sa price cap. Pwede, Pangulo. Kaya lang, siyempre baka may umalma, di ba? Sabi ng Pangulo, huwag natin intindihin kung may magbabash, may magiging negatibo na pananalita tungkol dito. Kung kaya at naaayon sa batas, let's do it. Kasi ibigay natin kung ano nararapat sa kababayan natin. Ibigay natin yan. Yun yung utos ng Pangulo. May mga napanagot ba, ma'am, na mga mapagsamantalang mga negosyante? Kasi meron din yung mga talagang na batay doon sa mga monitoring natin ng Department of Agriculture. Nag-iikot sila sa mga palengke. May mga pinagpapaliwanag bakit mataas yung presyo ng kanilang bigas. Itong mga ito, ano ang hanggang saan ang pwedeng gawin ng DA sa kanila? Pagka, of course, may ebidensya laban sa kanila, hindi mangingimi ang gobyernong ito na sila ay mapanagot. Sa ngayon, siguro Tuesday, hihingin ko ang datos mula sa Department of Agriculture. Pati na sa DOJ, kung ano na ang estado ng mga taong maaaring, kasi yung iba naman show cause eh. So pagka naman nag-comply na, hindi naman nakakasuhan yan. So hihingin ko rin yung datos kung sino yung mga na-show cause nila at kung sino yung mga nasampahan ng kaso. Friends to all, ma'am, and hindi to none. Ito yung isa sa sinabi ni Presidente sa SONA 2025 niya. Sa tingin niyo po ba may nararating ang ganitong posisyon ng pamahalaan natin? O kailangang magbago ng estratehiya
Hanggang ngayon kasi ma'am, hindi tumitigil ang China sa kanilang tangkang pag-amkin sa teritoryo ng bansa. Tila nadadagdagan pa nga yung bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na gusto nilang sakupin. Pinaka-latest yung Batanes. Ano ba ang magiging direktiba o polisiya ni Presidente pagdating sa issue ng West Philippine Sea? Okay, iyan ang inadapt na polisiya ng administrasyon, pero hindi pababayaan ng Pangulo, hindi niya pababayaan ang interes ng bawat Pilipino at ng bansa natin sa West Philippine Sea. Alam natin yan, hindi niya isusurrender even a square inch of our territory to any foreign power. Yan ang maliwanag na sinabi ng Pangulo. Pero ang anumang issue ay dapat na dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Hindi nagpo-provoke ang Pangulo ng anumang gulo. Ang ipinaglalaban lang ng Pangulo kung ano yung interest natin. Hindi tayo nananakop, hindi tayo nakikipaggera, pero hindi matitinag ang Pangulo kung itutuloy natin ang pakikipaglaban sa interest natin sa diplomatikong pamamaraan. Saang punto kaya magbabago, kung magbabago man o magdaragdag si Presidente ng mga polisiya para sa issue ng West Philippine Sea? Kasi nga sabi ko kanina, ayaw tumigil ng China. Parang lalo pa silang nananadya at dinadamihan pa yung mga teritoryo natin na gusto nilang panghimasukan. Sa ngayon, alam naman natin kung paano ba kumilos at magpasya ang Pangulo. I-example ko na lang, yung isang pagkakataon na nagkaroon at naglagay ng floating barriers ang China Coast Guard sa Panatag Shoal. Doon pa lang, makita natin ano yung kondisyon na pwedeng kumilos ang gobyerno. Hindi nag-atubili ang Pangulo na patanggal ang floating barriers. So doon pa lang, makikita natin na yes, oo, diplomatiko, pero kapag meron na kailangang kumilos nang hindi nakikipaggera, kikilos at kikilos. Kasi ang katwiran ng Pangulo noon, pag hindi mo tinanggal ang floating barrier na yan, maaapektuhan yung mga mangingisda natin. Mawawalan sila ng pangkabuhayan. So, matapang na inutos ng Pangulo na tanggalin ang floating barriers. So, wala naman nangyaring gulo sa atin eh. At alam naman din natin na ang inilalaban lang naman ng Pangulo ay kung ano yung atin. Hindi naman tayo sumusobra sa ating ginagawa eh. Sa sektor ng edukasyon, sabi ni Pangulong Marcos, bago matapos ang kanyang administrasyon, sisikaping makapagpatayo ng 40,000 silid-aralan sa buong bansa. Mababayaran na raw ang overtime pay ng mga guro, mababawasan na yung kanilang trabahong pang-administratibo na hindi naman dapat sila pa ang gumagawa, babantayan din daw yung mental health ng mga bata kaya magdaragdag ng mga school counselors para pangalagaan ng lagay ng kaisipan ng mga bata. Kamakailan lamang na magkakasunod na insidente po ng karahasan sa iba't ibang paaralan sa bansa na kinasasangkutan ng mga mag-aaral at minor de edad ang nasaksihan ng ating mga kababayan. Hinahanap po ng mga magulang yung karagdagang guidance counselors na sana'y makatutulong daw para mahubog sa tamang direksyon yung mga bata at matulungan sila na makayanan kung mayroon mang problema na hindi nare-resolve sa bahay. Ano na po ang nangyari sa pangako na ito ng Presidente? Ano yung agarang hakbang ng gobyerno ngayong lumalaganap itong extremism sa mga paaralan, bunsod na rin yung impluensya ng internet o social media? Unang-una doon sa classrooms, meron ng ugnayan ang DPWH, DepEd at ang LGU. Kasi ang pondo para sa pagpapatayo ng classrooms ay ibibigay sa LGU para mas mapabilis ang paggawa at titingnan lang natin kung ano na. At yun ang, kasi ito yung isa sa mga pinakamabilis na pwedeng pamamaraan para maitayo lahat ang mga classrooms na para sa ating mga estudyante. At tungkol naman sa pag-hire, oo, nakita natin marami nang hinahire ng mga teachers, marami din ring na-promote at yung mga pay nila, pinagmamalaki natin na talagang ang Pangulo ay tinutukan ang sitwasyon ng ating mga guro. Kasi
malaki po ang respeto ng Pangulo sa ating mga guro. Kaya nga po, itong nangyari sa Tacloban ay ikinadurog ng puso ng ating Pangulo. Kaya inutusan niya nga ang ating mga government agencies concerned na tutukan po ito at lalong magbigay ng proteksyon sa mga kabataan, saan mang lugar. So, meron pong proyekto ang DepEd, especially regarding sa bullying, at marami na po silang gustong i-hire ng mga guidance counselors. Pero sa ngayon yata ay hindi pa natin alam kung gaano karami nag-apply. So siguro mas maganda na ma-amplify at malaman ng ating mga kababayan na ang DepEd po ay naghahanap po ng mga guidance counselors para po makatulong sa ating mga kabataan. At may pondo po para dyan. So, and at the same time, maganda rin pong siguro i-suggest na yung ating mga teachers maliban sa mga guidance counselors ay mabigyan din sila ng knowledge kung paano mag-handle ng kanilang mga estudyante, hindi lang as a teacher, pero parang as a guidance counselors na rin. Kasi para, alam niyo, minsan mas maganda yung rapport ng teacher sa estudyante. Pag maganda yung relasyon nyo, mas nakakapagbigay ng idea yung estudyante kung ano yung nararamdaman niya. Kasi pag maganda yung relasyon ng teacher, mas nagiging mas doon pa nagsasabi minsan yung mga estudyante na kanilang saloobin eh. So, tingin ko, isa po yan. At maganda po maibigay din po ito na idea sa DepEd na yung ibang mga teachers ay ganun din po. Turuan din po sila na maging makisalamuha at makitungo sa kanilang mga estudyante. May mga napanagot na po ba na mga mapagsamantalang mga negosyante? Okay, sa ngayon base sa DA, simula sa pagpapatupad ng rice price cap, meron ng 135 na notice of violation na na-issue sa mga retailers na lumabag sa nasabing price cap. So, ipa-follow up ko na lang kung anong update dito, kung ano ang naging resulta sa mga nais nilang pagpapanagot sa mga lumabag dito sa rice price cap. Sabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2025 SONA, hahabulin ang mga nasa likod ng mga nawawalang sabungero. Ipararamdam sa kanila ang parusa ng batas sa karumal-dumal nilang ginawa. Nasaan na po yung mga taong itinuturong nasa likod ng krimen? May nahuli na po ba? May napanagot na ba sa kasong ito? Sa ating huling pagkakaalam, ang kaso ay nasa RTC, Quezon City. Doon nag-request na i-transfer yung kaso. Kung ano man or saan man si Atong Ang, wala tayong personal na kaalaman ngayon. At ang operasyon na ito ay hindi naman dapat namin isa publiko kung anong ginagawang operasyon dito. Pero ang maganda kasi dito sa gobyerno at pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr., hindi ito agad nabigyan ng resolusyon. Pero sa panahon ng DOH, sa panahon ng DOJ, ngayon, nakita natin kung paano mabilis na nagkaroon ng pag-iimbestiga patungkol dito. At ito'y ikinatuwa ng mga kamag-anak, ng mga biktima. Pero siguro ang dasal na lang natin, hindi man nakikita ngayon si Atong Ang, yung mga kamag-anak sana na nagsampa ng kaso, huwag silang mawala ng pag-asa. Kasi may nababalitaan tayo na parang nawawala sila ng pag-asa. Yan man. Sabi, may rami sa kanila ngayon ay nabayaran na di umano para hindi tumalo sa pagdinig. Ano ang assurance ng administrasyon na may pagkakaloob pa rin sa pamilya at nung biktima yung hustisya na hinahanap nila? Tuloy-tuloy pa rin po yung kaso. Sila po ang wag manawa. Yun lang naman ang pakiusap ng Pangulo, ng gobyerno, yung mga biktima. Kung talaga po na kayo ay meron naman tayong cause of action, kung meron talaga tayong mga ebidensya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi mahal nyo sa buhay yung nawala. So wala po sigurong kapalit na value ng pera ito. Kasi ang buhay ng tao, priceless to eh. Ma'am, Yusek, SONA na naman, malapit na. Ano naman ang inaasahan na lalamanin ng SONA ngayong taon ni Pangulong Marcos Jr.? Bigyan mo kami kahit patikim lang.
Hindi ko pa nakikita yung sinusulat ng Pangulo at this time. Masasabi ko na siya yung nagsusulat. So, hindi ko masasabi kung ano yung laman. Mhm. Yung mga prioridad na panukalang batas na gusto niyang maipasa para sa taong ito, I'm sure yun yung isa sa mga ipapanawagan niya sa ating mga mambabatas. Ang isang alam na alam ko, kasi nung nagkaroon ng LEDAC, talagang ito yung sinabi niyang tapusin nyo yung anti-political dynasty. Bakit? Kailangan sa kanya, dapat sa kanya masimulan. Yung paglaban sa dinastiya. Kahit sabihin natin, sige, yung mga Marcos, yung iba dyan, mga ibang politiko, sabihin natin may dinastiya. Kaya nga, gusto niya kahit papano masimulan sa panahon niya, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ang pagbalangkas at pagpasa ng batas na to. Isa ba yun sa legacy na gusto niyang iwan na at least sa panahon niya ay masisimulan niyang anti-political dynasty bill na yan na maipatupad? Yun ang naramdaman ko kasi nung nasa LEDAC, yun ang talagang pinagbili niya. At alam to ni Senator Risa Ontiveros na pinamamadali talaga tong anti-political dynasty.